totoo na talaga, hindi na ito joke. Eh ngayon po excited ako. May tanong ako sa'yo. Ano? Bakit ba nagkaroon ng April Fools? Bakit nga ho? Oo, di ba? Trivia yan. Yay! Kamusta po? Magandang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Dito ulit sa ating payong kapatid. Ito po si Erwin, si Tosca, at ang inyong lingkod. Opo. Mga kuya, ililibre ko po kayo. Talaga? Opo, kahit saan niyo po gusto. Saan niyo po gusto. Pinakamahal. Sa Amerika? Hindi. Opo, sige po, gusto niyo po. Kaso, April Fools po ngayon. Talagang manloloko ka. Joke lang. Biro lang, Hindi biro. kayo po sinabi kasi April 1 po ngayon, hindi April Fool's Day ngayon. Okay. Opo. Pero mga kuya, ito totoo na talaga, hindi na ito joke. Eh ngayon po excited ako. May tanong ako sa'yo. Ano? Bakit ba nagkaroon ng April Fools? Bakit nga ho? Oo, di ba? Trivia yan. Opo. Kasi po, may mga grupo ng mga noon na hindi naniniwala na ang Christmas ay December 25. Sabi lang, imposible yun. Dapat, mga April yan. So, sabi lang, mga April 1. Kaya ang tawag sa kanila, mga fools. Oh, yun pala yun. Sineselebrate nila yung Christmas April 1. Fools nga talaga. Ano ba yan? Kasi nga, sabi lang, imposible yung mga shepherds sa labas during winter. Galing. Kaya yun ang tinawag sila mga fools. Galing, may natutunan na may naman tayo. naman, may reason behind. May logic naman. Tama naman yung sinasabi nila. Okay lang, hindi sila sa norm eh. Diba? Opo. Kaya, ewan ko kung totoo talaga yun. Baka ini-April Fools yun. isa lang sa mga sa mga trivia na nabasa ko eh. Ang isa naman nabasa ko, April. Marami daw nagpapakasal April 1. Ay, naku, Totoo. Eh di walang bisa ang kasal. palagay ko. Delikado. palagay ko kaya tinawag na April Fools. Nagpakasal sila. Na-fool sila. Ganun Joke po ba lang. yun? So, mga kuya, ito na nga po. Meron po tayong Q&A. Siyempre, alam niyo naman, importante ang ating mga nanonood at siya kanilang mga suggestions, comments, and of course, questions. So, mga kuya, meron po akong tatlong hihingin na payo sa inyo mula sa ating mga nanonood. Okay lang po ba? Apo, siyempre. Okay po. So, ito po, first question, galing po sa ating, of course, lagi po ito, suking-suki, lagi pong nanonood. Hello po, Ate Brens. Ito na ho, babasahin ko na po inyong question at para po humingi ng payo sa ating mga kuya. So, ito po sabi ni Ate Brens, may itatanong nga rin po ako, religion po ba daw ang feng shui? Meron po kasi akong nakita na share, parang sabi, religion daw po. Ayan, feng shui mga kuya. Nagpapa-feng shui ba kayo? Naku po, delikado. Alam ni Kuya Bong. Ang totoo niya, ang feng shui, bagamat ito'y nauugat sa Taoism at ito ay na-incorporate sa yin-yang, hindi ito isang reliyon. Ito ay isang bahagi sa mga practices ng isang reliyon. Pero hindi siya yung religion. Kasi yung religion may set of beliefs yan or parang rituals or practice, ganyan, no? Hindi ganun ang feng shui. Kanya lang, I would consider yung feng shui parang superstitious belief pa, no? Pero siyempre magaganda yung sa atin. Kasi parang you correlate a certain area, place para sa kumbaga, swerte at malas, mga ganun. So, yun ang inaano nila. Kaya it's like a practice or a philosophy sa ibang tao. Yes, tama siya. It's a superstitious practice. Na para magkaroon ka ng swerte o yung energy dumaloy sa'yo, gano'n. Feng Shui, nabasa ko kasi literal means wind, water. It's a way of arranging things. Kaya sa bahay nyo, para maayos yung daloy ng hangin. Tuloy-tuloy yan. It contains some religion, hindi naman religion, but superstition yan. Para dumaan ng swerte. Pero pwede rin naman siyang, yung, in a sense na, filosofiya, na, kasi, kung bintana para maganda yung daloy ng hangin. Okay naman yun. Wala namang masama doon. Ang problema lang, kapag may certain date, kailangan ganito mo ganito mo i-celebrate, tapos may katulad nito, isa sa mga naalala ko yung tumbok. Maalas daw yung bahay na yung bahay. Sa corner po. Tapat sa tumbok. Tumbok. Kaya maglalagay ka ng something para
makontra yun. Eh sa akin, mas malas siguro yung walang bahay. Hindi. Ano lang, kidding aside. Pero nothing to do with that eh. Kasi ang blessing natin sa ating pagsunod sa Diyos. Eh. Sabi sa Deuteronomy 28, if you follow God, as in if you follow this commandment and not diligently, and the blessings of the Lord will come upon you and overtake you. So meron siyang, yung pagsunod sa Lord ang mas doon ang ugat ng blessing kasi siya naman ang may hawak ng ating buhay more than those philosophies or certain practice na akala mo yun ang magbibigay ng swerte sa'yo. Oo nga. Mga kuya, total na pag-usapan natin feng shui. Ako po, pwede po mag-follow up question ako. Kasi po, kumbaga, sa kultura, syempre, we want to be, okay, ganyan. Should Christians po ba practice feng shui? Kumbaga, may bago kang bahay, syempre, wala namang mawawala. Ayun na naman yung bago in line. Wala namang mawawala para mapaganda lalong bahay. Di ba? Talagang, should Christians practice feng shui? Ayan. Yan, ako. Eh kung ang gusto mo lang hangin, di mag-electric pa ang kanila. At saka, ang idea behind feng shui, kasi swerte, yun ang idea behind. Para pagpalain ka sa buhay mo. Eh, hindi naman nanggagaling sa mga arrangements yan. Yung pagpapala. Nasa iyong relasyon sa Diyos at yung pagsunod sa Kanya. Doon nanggagaling yung maayos na kabuhayan. Yes, kasi ang idea nila, Sarah naman in fairness to sa tagpa-practice ito, yung how to manipulate the energy or the chi. Yun yung minamanipulate mo doon. Kaya nga ina-arrange mo into something. Kung in every practical way, yan yung mga architect na intindihan din nila yon, at not necessarily because of the yung feng shui type na ito kasi kaya yan siswertein, mamalasin. Palagay ko hindi naman masama. With all practical reason na susundin mo yung basic rule ng flow of air, energy, okay naman. Kaya lang, once na in-incorporate mo yung spirituality, in-incorporate mo na yung idea ng, yun nga, na nakabatay doon yung swerte mo sa kinabukasan, medyo yun off na yun. Kaya ang tanong sa'yo, bakit ka susunod doon? Kasi nagkikreate ka ng element din ng fear eh. Na kapag hindi mo to ginawa, naku, mamalasin ka dito. Di ba? Naku, madadamay negosyo ko, madadamay. Pagka ganun, parang naglalagay ka ng power sa bagay na hindi dapat. Ayun. So, di parang idolatry yun. Di ba? Kaya hindi yun glorifying sa Diyos. Ayun po. So, kailangan ko pa rin yung glorifying kay God. Kasi syempre, iba yung, yung mga kakilala ko mayayaman, kasi mga sikat, nagpang-fungsoy sila, kaya tinan mo, ang ganda ng buhay. Ganun, mga kuya eh. Pero hindi pala dapat dun yung nabibigay yung glory, Kay Jesus dapat, kay God pala. So, kuya, kung magkaroon ako ng bagong bahay, ipapayuhan niyo po ba ako mag-fungsoy? Basta imbitahin mo kami sa bahay. Uy, safe! Bakit ka ba sasabihin sa'yo yun? Di ba, ibigay mo na lang sa Diyos yung yung design mo sa bahay, ibigay mo sa Panginoon Diyos yung mismong bahay mo. Para sa Lord's purpose yun. Siya magbe-bless natin. Opo. Imbitahin ko na lang po mag-dedicate. Ayun na lang po. Tapos may lechon. Palechon ni Kuya Bong. Palechon. Ayun po. So, Kuya, okay po ba? Okay po. Okay, thank you. So, Ate Brens, nasagot na po ang iyong katanungan. May payo mula sa mga kuya, di ba? So, ito na po ang next is from Miss RR. So, ito po question to napadala ata through PM. So, Miss RR na lang po ang pangalan niya. Sige. Anonymous. So, ito po ang question niya. Mukhang nanood ho si Miss RR nung nakaraan natin na episode. So, medyo follow-up question. Opo. Sabi po niya, good morning po, Pastor. Just watch yung recent Payong Kapatid. May you include this question next time po. How do we deal with D-leaders who are inactive already and don't intentionally reach out to their disciples? As a D member, is it okay to find another D leader? Yan. Maghahanap ng iba, kuya. Para sa maliwanagan yung mga nakikinig, yung tinatawag na D leaders, discipleship group leader. Yung D member, discipleship member, group member. So, ang parang tinatanong niya, paano kung inactive na yung D group leader tapos hindi na siya hindi na inaalam kung nasan yung D group nila, mga ganon. So what should we do? Yan. Parang basically ganun yung tanong, di ba, Kuya Edwin? So ano sagot mo?
Ganun. Anong gagawin doon? Yung mga mga small group leader, sabihin natin small group leader, na inabandon na nila yung kanilang mga members. Ibig sabihin, kung tinawag na yung kanilang attention doon at hindi pa rin sila tumutugon, ibig sabihin, inabandon na nila yun. For whatever reason. Of course, dapat intindihin natin baka dumadaan sila sa mga matinding pagsubok sa buhay. But even then, kailangan ini-inform nila yung mga nasa ilalim nila. Kunyari, parang pamilya kasi yan yung small group kung ako yung leader, parang ako ang tumatayong ama nila. Siyempre, kung ano man mangyari, mag-abroad man ako o lumayo man ako, dapat sabihan ko rin sila para malaman nila kung anong gagawin nila. Ganon din yung small group leader, yung D leader. Ngayon, pag hindi na nila natutupad yung kanilang tungkulin, kailangan i-report yan sa upline o yung nakatataas na authority sa D group leader na yan. Para malaman nila paano ang gagawin para sa kapakanan ng mga nasa ilalim ng leader na yon. Tsaka maganda yung sinabi mo kay Erwin. Kasi, di ba, sa bawat organization, may kanya-kanyang setup. Now, sa case sa CCF, halimbawa, may area pastor. May area pastor, meron siyang mga D-group leaders. Tapos yung mga D-group leaders, may kanya-kanya siyang D-group leaders. Sabihin na natin, nandun siya sa third level. O nasa siya, yung, kumbaga, ang tawag dyan, yung kumbaga, ilang pang fourth generation siya. So it happen, ikaw nasa fourth generation, yung yung leader mo nawawala na, inactive na. Mayroon tayo tawag ng mutual accountability. So hindi naman siya basta leader lamang tapos hindi ka na active. Alamin natin anong nangyayari sa kanya. Baka may pinagdadaanan siyang problema. So we act as a family, katulad sabi ni kay Erwin, para malaman mo anong pinagdadaanan niya. Ngayon, para lalo mas accurate, sino yung pinaka-D-group leader ng D-group leader mo? Diba? Kung ako, D-group leader kasi Kuya Erwin, puntahan mo si Kuya Erwin. Ayun. Diba? Tapos si Kuya Erwin, para malaman niya na ano nangyayari sa akin. So at least, kung ako yung direct na D-group leader, D-group member ni Kuya Erwin, more or less dapat alam niya rin kung ano nangyari sa akin, di ba? So, parang kinakamusta. And supposing hindi niya rin pala alam, biglang kasi nagkataon na meron pang in-between. Okay, sa area pastor naman. So, yun, at least, aalamin ngayon. Ano na nangyayari, kamusta na. Then, from there, para magkakaroon ka ng proper steps paano matulungan, hindi ba sa abandonin mo na lang. Kasi responsibility natin to carry one another's burden, di ba? Tulungan tayo. So, yun, alamin din natin. So, ngayon, pag alam na natin, yung D-group leader or area pastor will do the work para kung ano yung dapat gawin for the steps na susunod. Tulungan lang po. Diba? Tulungan lang. Galing po. Paano po kung hindi naman po ito ibang tanong ko, pero medyo connected. Paano po kung medyo may lamat lang yung relationship? Ng leader at saka member? Kaya siya maghahanap kasi parang ayoko na rin kasi hindi ko na rin gusto yung ugali. Parang gano'n. Paano po pag gano'n? Kasi di ba normal po yun? Minsan parang nagkakaroon ng parang sa relationship, parang ang tawag doon, parang you broke the bridge ba yun? parang yung bridge. Burn the bridge. Yung broke the bridge, mahisarap yun. Madali sunugin. London Bridge falling down, parang gano'n. Ayan. Paano po yun? Ayun, ito parang sa atin, sa relationship, sa Bible, napaka-crucial ng relationships natin. Mapa, D-group leader, magkakapatid tayo sa Panginoon Diyos. So kung ang issue ay meron ng barrier between the two of you, we need to be involved na matulungan nating maayos yan. Kasi naalala ko sa Philippians 4:1, si Iodia at si Syntyche, medyo they're not in harmony. Biruin mo bang namang idamay ni Paul yung buong Church of Philippi para lang sa issue ng dalawang babae yun? Para pagdating sila. Kasi sinulat niya sabi niya, please help to our sisters, di ba? Pag tiniisip mo yun, bakit kailangan pa isulat mo po sa lahat? Ilan ba yung tao sa Philippi? Ibang churches yun, di ba?
Tapos para isulat yan, ganun ka-importante yung relationship natin. Kasi whether we like it or not, kapag mayroong lamat at mayroong hindi magandang relationship, it affects the advancement of the kingdom eh. Ay, ito, opo. Oo. Nawawalan ka ng ganang umattend sa small group kasi hindi maganda yung pakiramdam mo doon sa tao. Kaya dapat yan, dinidil yan. Kahit halimbawa, sabi kasi ng Luke 17 verse 1, it is inevitable, di ba, for the stumbling block to come. Diba? Ibig sabihin, walang exemption dyan. Yung ibang word nga, it is impossible for an offense to come, for somebody to be offended. Yes. Yung word na offend doon, sa Greek yan, parang ang ibig sabihin, trap Oh. Pwedeng trap yan. So, halimbawa, kanyari ako as a pastor, nagsasalta ako, na-offend ka sa akin. Ang tendency, lalo na meron mga na-offend na, yung mga hindi ako maingat na biro. For example, mga apelido na may kakaibang meaning, na nagiging katatawanan sa marami, nabitawan mo na, wala nagkamali ka. Tapos, merong magsasabi sa'yo na na-offend ako sa'yo. Walang return address, wala kang way to reconcile and even ask for forgiveness. So, anong nangyari? Ay, hindi na ako a-attend dyan. Tapos sa isip mo, ayoko yung pastor kasi na yan malabo yan. Parang gano'n. Imagine the effect, di ba? Tapos, dating makakapag-imbita ka, tapos makakilala sa Panginoon, hindi na mangyayari dahil lang sa na-offend ka. Di ba? So, dapat yan inaayos kasi it's not about us It's the advancement of the kingdom of God. Kaya, hindi mo mag-asawa, naasar ka sa asawa mo, hindi na ako attend ng service, hindi na ako attend, ayoko na yan. Kasi hindi nyo inaayos So, dapat inaayos yan. Kaya nga magugulat ka, bakit ini-involve niya yung buong church? At tatanda na si Iodia at si Sintiki, ayusin niyo yung problema niyo. Hindi. Sometimes, it is part of our family. Kapag may sakit ang kalingkingan, masakit ang buong katawan. So, dapat inaayos natin yan. Ini-involve natin. Talagang, ang ating heart is to fix the relationship kasi importante ang relationship sa Diyos. Yung relationship na sa isa't isa sa Panginoon. Kaya nga, if you say you love God and you hate your brother, sabi niya, you are a liar. How can you love God that hindi mo nakikita and yet you hate your brother na nakikita mo? Oo nga. Di ba? Oo nga. So yun, kaya crucial yun. Ang galing po. Nakaka-bless po, no? Kasi yung mga tanong po ng mga kapatid natin, para sa advancement din ng kingdom ni God, kasi gusto nilang maayos di ba po? Kaya humingi sila ng bayo. Kaya praise God po sa inyo. Kaya mag-comment at maglagay lang po ng question sa mga Siya kapatid. sabi ni RR na kung sakali man, okay lang bang lumipat? Siyempre naman, pwede naman. Okay. Kaya lang, gawin pa rin natin yung dapat kaya natin gawin maayos, matulungan din natin yung nawawala ating D-group leader. Kasi mali natin, may pinagdadaanan din siya. Noong pwede panahon po. na malakas siya, nandyan siya to teach us, to help us. Ngayon siya naman ang nawawala, naging inactive, iniwan na rin natin. Di ba? Dapat bilang bahagi ng pamilya, hanapin natin paano makakatulong din sa kanya. Di ba? Masarap po isipin, may hope pa rin po. There's always hope. Nakakatuwa. Yes, kasi hindi naman program lang yan. It is actually a practice for us to grow together in the Lord and to exercise loving one another as Jesus loved us. Praise God. Yes po, Kuya. Yun na kaya sasabihin ko. Di ba? Kasi po, yung pangatlong question, medyo actually, nalulungkot po ako habang binabasa ko. Pero sana po mabigyan po ng payo ng ating mga kuya dahil ito po ay galing po kay Miss GBP. Hindi po bangko to. GBP, parang bangko. Pero ito po yung katanungan niya. Actually, nagsabi po siya ng kanyang saloobin. Sabi niya, magandang umaga po, sir. Ako po si GDP, itago na lang muna sa GDP, isang OFW. Sana matulungan niyo po ako sa problema hanggang ngayon. Hindi pa po ako makamove on sa nangyayari at naranasan ko na nakulong sa bansang Bahrain. Imagine po, kababayan ho natin, OFW, yan po ang sinapit niya sa Bahrain. Ngayon mga kuya, ano po may papayo natin kay GBP? Nanonood ka man ngayon po. Baka may trauma mga kuya Siyempre, may trauma. Dito lang kayo, pag nakulong ka dito, magkakatrauma ka. Pero depende sa sitwasyon. Hindi naman sinasabi kung ano yung dahilan kung bakit siya nakulong. Meron ba siyang kasalanan doon? Meron ba siyang nagawa na sino ang papanigan mo yung nagkulong sa kanya? And
ang assumption natin doon is they try to execute justice na mayroon talagang justisya sa kanila. Ngayon, kung wala, nakulong na siya ng walang dahilan, meron naman tayong embassy doon na pwede niyang Opo. ihinga doon yung kanyang idaing doon, yung kanilang situation. At tutulungan siya. So, paano siya makamove on? Kung ako siya, sasabihan ko yung mga taong nasa otoridad. So, sabihin ko rin sa accountability partner ko, yung hinihingaan ko ng payo, o kaya sabihan ko yung mga malalapit sa akin para mabigyan nila ako ng mabuting payo kung paano ako mag-move on. Isa pa, kung anong ibig sabihin niya mag-move on? Hindi ba gusto ba niyang tuloy-tuloy siya sa trabaho o huminto na siya sa trabaho? Marami pang mga kailangan ko i-clarify bago ako talaga makapagbigay ng payo kung anong gagawin ni GDP. So, yun. Pero alam mo, ito, normal lang na hindi mo makakalimutan ng trauma. Yan ang pag-aaral sa psychology na hindi daw nawawala sa memorya yung trauma Kaya ang tanong na lang, paano mo i-handle yung trauma? Okay. Kasi kapag inisip mo na, bakit balik siya ng balik yan, hindi na ako makamove on, ulitin ko, talagang magyayari yan. So ngayon ang tanong, paano mo siya lalagpasan? Opo. Diba? So, siyempre, hindi naman masama to seek for a professional advice. Diba? Kasi may mga Christian psychologist tayo, Christian psychiatrist, na pwede nating lapitan. At hindi yun kabaliwan para maghingi ng advice. Kasi minsan isip lang, ayoko lumapit siya kasi isipin lang, baliw ako. Hindi naman. Kasi it's just a reality na minsan pinagdadaanan niya ng tao na kailangan ng tulong, maaring na support ng community, support ng kung ito ay nagkakaroon ng chemical imbalance sa brain, support ng medicine, may mga ganon. So they need to seek for professional advice. Yung iba naman, opening up is enough. Yung maibukas mo lang sa kapatid, di ba? Yung nasabi mo lang, tapos at least na naitawid mo sa iyong nakakatulong na. So, itry mo rin. Iba sinusulat naman. So, at least, na-express mo yung pinagdaanan mo. Tapos, tulad ni Kuya Erwin, hindi natin masasaklaw lahat kasi hindi natin alam exactly ano yung nangyari sa kanya sa kulungan, ano yung bakit siya nakulong, iba-iba yan iba-iba yung mga pwedeng trauma na pagdadaanan mo. Ikaw ba'y ginulpi sa loob ng kulungan, maraming namulestya ka ba sa loob ng kulungan, di ba? Minsan, yung mga ganun hindi mo masabi. So, kailangan mo ma-release yung mga ganung bagay. So, siyempre, makakatulong ang worship, yes. Makakatulong ang Christian community, yes. Makakatulong professional advice, yes. Makakatulong. Pero, again, kailangan makita mo na walang bagay na nangyari sa iyo na hindi alam ni God. Kaya sabi ng Bible, all things work for good for those who love Him and walk according to His purpose. Kasi we are now parang predestined to conform into the image of His Son, Jesus Christ. So, isipin natin ngayon, with this experience, how can I become better, how can I grow better in how to conform better into the image of His Son, Jesus Christ? Yan ang isang tanong din natin. As pangalawa, how can I use this traumatic experience to advance the kingdom of the Lord? Di ba? Kaya nga, turn your mess into a message, a test to a testimony, a scar to a star. So, yun ang ating iisipin. Lord, alam ko, walang aksidente. So, balik tayo sa Diyos. Tulungan mo ko na magamit ko ito para sa ikaluluwalhati ng pangalan mo. Okay? Mga kuya, paano kung if I'm in that kind of situation, ang tanong ko po, how can I heal? Gusto ko mag-heal from this. Healing will not take place kung parati mong iniisip yan. Yeah. Kaya, I would suggest na una,
focus yourself on the things of the Lord. May sinasabi si Paul dyan sa Philippians, I think 4:8. Whatever is true. Whatever is true, whatever is noble, whatever is pure. Yun, focus on these things. And serve the Lord. Yun lang. Serve the Lord. Kaya pati yung level ng healing, what do you mean? What do you mean by that? Kasi kung naaalala mo palagi, as I've said, yan ay isang bagay na hindi na makakalimutan. Kaya yung healing na ini-expect mong mawawala siya sa memorya mo, hindi mangyayari yon unless magkaroon ka ng amnesia. Di ba? Pero kung ang isip mo nandyan siya and yet you can use it to your advantage, healing na yon in itself kasi it's became part of the solution. Di ba? Hindi na siya Kaya iisipin mo nga yun na paano ba effect nito sa akin? Di ba? Kaya ngayon, sabi ko nga sa'yo, pwede ka naman mag-seek ng professional advice kasi pwede nga nagkaroon na ng chemical imbalance, pwede na, kasi siguro kapupuyat mo dahil sa kaiisip mo sa pangyayari, naapektuhan ka na rin. O kaya naman ay meron silang procedure na pwede pang gawin and knowing your condition and also the approach or steps for you to go overcome the yung trauma. So, yun. Kuya, naisip ko rin po na pwedeng nakalaya na siya, pero bakit parang tila nakakulong pa rin ako? Di ba po? Parang hindi pa rin ako makalaya. Paano ako makakalaya, mga kuya? Kaya, ang dami ko consider mo kasi ano ba nangyari sa'yo doon? Kaya yun lahat yun, i-deal yun ng isang professional advice or kung sakali man, ito mabibigay lang namin, yung napayo, yung parang pangkapatid lang na, o punta ka dito sa doktor na to, o kaya ito pwede mong lagpasan. Kasi talagang malawak yan malawak Pero mga kuya, may tanong po ulit. Okay lang po ba? Yung mga nakukulong po ba ngayon na pwedeng nakulong sila dahil talagang may sala sila, o yung mga nakulong na hindi naman talaga sila may sala, mahal ba sila ng Panginoon kahit nandun sila sa kulungan? At meron ng, kumbaga, nabigyan na ng hatol kaya nakulong. Mahal pa rin ba sila ni Lord? Yung makatarungan yung kanang paghatol at saka hindi makatarungan, pareho injustice. Yung mga talagang nahatulan na talagang may kasalanan na nakulong at yung mga hindi nakulong na wala namang kasalanan. Mahal ba sila ni Lord? Although na kami, mga bilanggo na kami, prisoners. Si Joseph, nakulong, wala namang kasalanan. Walang kasalanan. Diba, pinagbintangan ng rape, yung nagreklamo, siya pa nga yung talagang gusto mang rape sa kanya. May tangka. Nakuha mo, tapos binenta siya kung saan. Wala naman siyang, titignan mo, ano kasalanan ni Joseph? Pag pinaintulot ng Diyos yun, ano sagot ni Joseph? You meant it for evil, but God meant it for good. Kaya nga, all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Kasi nga, si Lord yung in control ng lahat ng bagay Ilagay mo na sa isip mo, if you want to move on, una-una hindi aksidente nangyari. Sabihin na natin nagkamali ka na, nakulong ka, pero may dahilan ng Diyos why He allowed it to happen. Ganun ho? Siyempre, di ba? Kahit pinili ko magkasala. matigas ang ulo Yun po yun. May consequence pala. Ayun. Matuturuan mo na iba na wag tayong matigas ang ulo kasi malalagay tayo sa alanganin at masakit ang kaparusahan. Di ba? Pwede mong iganin yun. Salamat mga kuya. Mga kuya, thank you po. Parang bitin ng oras. Pero mga kuya, ito na po, siguro po, hingan ko na po kayo ng words of encouragement. Sa mga nanonood natin na tila parang sila'y nakakulong. Kung ano man po, maybe nakakulong sila sa kanilang past o hurts. Hingan po natin ang words of encouragement ng mga kuya for, ayan po. Nakatali sila sa tanikala na nakaraan. Ang galing. Tanikala. Alam ko talangka pero tanikala. Kasi kabambangan po, kumakain po ko ng talangka. Okay. Gutom ka lang. Ito sabi naman sa Biblia, sa Philippians 4:6-7, be anxious for nothing. Wala ka dapat pagkakaabalahan o dapat hindi ka mabalisa sa anumang bagay. Be anxious for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving. Ibig sabihin, lahat na mangyayari sa'yo, meron kang maiisip na bagay na mapagpapasalamatan mo ang Diyos. But with thanksgiving, let your request be made known. And the peace of God, yan ang pangako niya.
And the peace of God, yung kapayapaan, gagaling sa Diyos, will guard your heart in Christ Jesus. So yun. Amen. Ayan. Thank you po, Kuya Erwin. Kuya Bo. Yan, maganda yan. Amen. And then, naalala ko lang yung sabi ng Bible na, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, lahat ng bagay na pinagdadaan natin, minsan nagtatapon ng mga kasinungalingan ng Diablo. With your trauma, you're useless, you have no hope for tomorrow, but the truth is this, your hope is Jesus Christ. If we belong to Jesus, if God is with us, who can be against us? We are more than conquerors in Christ Jesus, our Lord, di ba? Kaya, yung mga pangyayaring na yan, ano din sinabi ng Panginoon? All things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Let the truth of Christ, let Christ Himself reign in us. Kaya nga, ang ganda ng sinabi ni Kuya Erwin sa Philippians 4:8. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is of excellence, whatever is praiseworthy, let your mind dwell on these things. So, i-meditate natin yung Word of God. At higit sa lahat, i-meditate natin si Jesus because He is our freedom. No? Lahat na nakinig kay Jesus, may kalayaan. Kaya, hayaan natin si Jesus ang maging sagot ng ating mga hinangad sa buhay. Oh, amen. Oh, mga kuya, dahil kay Jesus nakalaya na tayo. Praise God. Praise God. May freedom kay Jesus talaga. Amen. Kaya mga kuya, I will freely ask for the tagline. O, kaya tingnan nyo, sa dami nating tanong. Di ba? Ano man pinagdadaan natin? Kahit na umulan, Umaraw. Oh, bumagyo! kung kailangan natin ng payong, nandito po ang Payong Kapatid! Yay! Praise God! Ano ba Good, ibig sabihin good! ng freely? Freely. Manlilibre ka? Hindi ho. Kapatids, at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.